Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay, sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa. Sa lahat ng mga nasa tahanan na may sakit at nagsisimba via online. Sa lahat ng mga nasa abroad, sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang aral muli ang tinuturo sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Aral hindi lang isang ugali, kundi isang katangian. Hindi lang ugali, kundi katangian. No? Ano pinagkaiba nung dalawa? Hello? May pinagkaiba ba yung katangian at ugali? Ano pinagkaiba? Yung ugali, nababago. Oh, babaguhin. Naaral ang ugali, di ba? Ang katangian, andyan na yan. Oh, kapag kapanganak mo, andyan na yan. Katangian mo yan. No? Malinaw ba yon? At itong tinuturo sa atin ni Jesus. Tinuturo ni Jesus. At ito ay ang pagiging mahabagin. Sabihin nyo nga po, mahabagin. Gaya ng sabi ni Jesus, maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Mahabagin. Sa Ingles, merciful. Merciful. Alam niyo po, ang salitang mercy ay galing sa salitang Latin o Latin na merceres. Sabihin niyo nga. Isa pa. Yan. Ibig sabihin ng merceres, price paid. Halagang ibinayad. Yun ang ibig sabihin ng salitang merceres. Galing, or merces, no? Merces, price paid. Halimbawa, bumili ka ng mantika. No? Ang halaga ng mantika, 1 litro ay 20 pesos. Tama ba ako? Hindi, mali ako. Magkano ba mantika? 1 litro? 100? Sorry.
Sobrang mura ko ba magbenta? No? Sige, 100 pesos. Sorry, wala akong alam. Nakakahiya. Okay, 100 pesos 1 litro ng mantika. No? Bumili ka. At nagbayad ka ng 100 pesos. Ang tawag doon, merces o merceres. Merces. Yung binayad mo sa nakuha mo. Di ba? 1 litro, 100 piso. Tama? Hello? Ayun, sasagot. Okay? Halimbawa, 100 piso ang 1 litro. Nagbayad ka ng 100 piso. Ang ibinigay sa iyo, 500 ml. Tama ba yon? Tama ba? Bakit hindi tama? Kulang. Sino lugi? Sino lugi? Yung bumili. No? Gets nyo na? That's merces. Yung halaga ng binayad mo. Kaya, yung nakuha mo, kung hindi halaga ng binayad mo, lugi ka. Hindi merces. Maliwanag? Kasi hindi patas eh. Hindi yun yung halaga ng ibinayad mo. At dyan galing yung salitang merciful. Kaya nga, sinabi ni Jesus, pakinggan niyo to, ang ganda. Sabi ni Jesus, huwag kang humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Kita niyo na? Di ba? Ibig sabihin, kung ano yung binigay mo, yun din ang matatanggap mo. Tama? Parang mantika. Nagbigay ka ng 100 piso, ano dapat matanggap mo? 1 litrong mantika. Diba? Kaya sabi ni Jesus, huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin din kayo ng Diyos. Gets nyo na? Ang ganda ng ibig sabihin nung salitang merciful, ano? Galing sa salitang Latin, merces. Yun ang ibig sabihin nun. Yung ano yung makukuha mo? Merces. Pero, sa paglipas ng panahon, ang salitang mercy ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Naging pag sinabing mercy, ano ibig sabihin na? Awa. Ano pa? Pag sinabing mercy, habag. Ano pa? Pag sinabing mercy, forgiveness. Di ba? Pag sinabing mercy, kindness, kabutihan. Di ba? Yan yung naging kahulugan ng salitang mercy. Bakit? Dahil kay Jesus. Dahil kay Jesus. Dahil kay Jesus, nilampasan niya ang ibig sabihin ng merces. Kung dati, price paid, patas kayo, kay Jesus, hindi patas. Kung bumibili ka ng 100 pisong mantika, ano dat makukuha mo? Kay Jesus, 1 galon. Kung bumibili ka ng bigas na halagang 50 pesos, magkano? Ilang kilo makukuha mo? 1 kilo. Kay Jesus, 1 kaban. Ganyan ang habag ng Diyos. That's how merciful Jesus is. Beyond measure. Hindi masusukat. Kaya nga ang sabi ni Jesus, ang matatanggap mo, siksik, liglig, at umaapaw. Yung binibigay mong karampot, ang ipapalit ng Diyos, siksik, liglig, at umaapaw. Yung binibigay mong karampot na oras, ang biyayang matatanggap mo, siksik, liglig, at umaapaw. Yung minsan ka lang pinatawad o minsan ka lang nagpatawad, ang matatanggap mong kapatawaran, siksik, liglig, umaapaw.
Naintindihan niyo yun? That's how merciful God is. Yan yung habag ng Diyos. Kung dati, patas lang sa Diyos, makatatanggap ka ng siksik, liglig at umaapaw. Kaya nga ang habag, ang mercy ay hindi ugali ng Diyos. Ito ay kanyang katangian na hindi mawawala, hindi matatanggal, at hindi mapapalitan sa Kanya. Kung tayo, yung ugali nating palasimba, no? Napapalitan yan. No? May season tayong palasimba, may season na hindi nagsisimba. No? Merong ganyan. No? Meron nung bata, po at opo ng po at opo. No? Marespeto. Pagtanda, tignan mo. Daan-daanan ng magulang. Sinasagot ang magulang. No? Kasi, no? Ugali yun eh. Pero kung katangian mo yan, hindi yan mawawala sa'yo. Hindi yan mababago kasi nasa iyo yan. Kung ikaw ay maibigin, no? Yung ikaw ay nagmamahal sa kapwa, hindi yan tatanggalin sa iyo. Kung ikaw ay masayahin, di ba? May ganun eh, katangian talaga yung masiyahin eh. No? Hindi yan mawawala. Kahit gipit, kahit walang pera, masaya pa din. Kahit may problema, masaya pa din. May ganung tao eh. Kasi katangian niya yon. At ito yung pinapakita, tinuturo sa atin. Ang habag ay hindi ugali ng Panginoon, kundi katangian ng Diyos. Katangian ng Diyos. Ngayong araw nito, inaalala natin si San Jose, ang esposo ng mahal na Birheng Maria. Si San Jose, mahal na mahal niya ang mahal na ina. Mahal na mahal niya si Maria. Ngunit, nang malaman niyang buntis ang kanyang minamahal, anong kanyang ginawa? Di ba? Lihim niyang hihiwalayan si Maria. Bakit ganon, Father? Kala ko ba mahal niya si Maria? Ba't niya hihiwalayan? Alam niyo yung sagot? Hello? Hindi na kanya eh. Buntis na. No? Ibig sabihin, meron na si Maria. Sino yon? Hindi niya alam. No? Hindi niya alam nung panahon na yon. No? Pero ganun eh. Kapag mahal mo isang tao, kapag alam mong taken na, hindi mo na pwedeng kunin. Hello? Ba't kayo napapayukot, napapailing? No? Ganun ba ngayon? Hindi. Ngayon, kahit 5 anak, no? Basta nagustuhan, papatulan. Hello? Pero, ganyan ang taong matuwid. Kapag hindi na sa'yo, kapag hindi sa'yo, hindi mo kukunin. Pero, tingin ko, nakita ng Diyos ang puso ni San Jose, nakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal, kaya naawa siya kay San Jose. Binigay niya si Maria. Huwag kang matakot, pakasalan mo si Maria. Si San Jose, feeling niya hindi siya karapat-dapat, pero ibinigay sa kanya. At yan yung awa. Ganyan yung awa ng Diyos. Yung hindi ka karapat-dapat, pero binibigyan ka ng Diyos. Hindi ka karapat-dapat, pero binibiyayaan ka ng Diyos. Siksik, liglig, at umaapaw. Kaya nga, ang habag ng Diyos, kahit paulit-ulit tayong nagkakasala, hindi natin maintindihan kung bakit paulit-ulit pa rin kayang magpatawad ng Diyos. Kasi yan ang mercy ng Diyos. Hindi ba? Sa eskwelahan, nag-aral po ba kayo? Kapag sa eskwelahan, bumagsak ka, bagsak. Di ba? Naalala nyo, nakikiusap tayo sa teacher. Yung mga nanay nga dyan, pumupunta pa doon, no? Pupunta sa school, aabangan yung teacher. Ma'am, sige na, maawa ka na. Ipasa mo naman yung anak ko. Tama ba?
Di ba ganon? Pag pinasa ng teacher, anong tawag? Yes, pasang awa. Pinasa ka kasi naawa. Hindi ka man karapat dapat, pinasa ka. Hindi ka nag-aral Di ba? Bagsak ka sa exam Di ba? Wala kang project Di ba? Pero sige na nga. Ano lalagay na grade ni ma'am? 75, pasang awa. O kaya sa college, 3. Di ba? O, pasang awa. Pero sa Diyos, iba. Maawa ang Diyos. Hindi lang 3, hindi lang 75 ang pasado. 1 ka sa Diyos. Basta humingi ka ng awa sa Diyos. Basta magmakaawa ka sa Diyos. At kailan tayo humihingi ng awa at nagmamakaawa sa Diyos? Kapag nangungumpisal. Diba? Kapag nangungumpisal ka, inaamin mong kasalanan mo. At kahit ang dami mong kasalanan, patawad pa rin ang ibibigay sa'yo. Kahit gaano kabigat na kasalanan, kayang patawarin ng Diyos dahil mahabagin ang Diyos. Mahabagin ang Diyos. At ang habag na binibigay niya, siksik, liglig, at umaapaw. Mga kapatid, ito ang habag ng Diyos. Hindi isang ugali, kundi katangian. Katangian dahil hindi ito masusukat ninuman. At ang awa ng Diyos, siksik, liglig, at umaapaw. Amen? Amen.